nakinig sa banal na salita. Kaya Brother Lauro Biduso na walang bawas, walang nagdag. Walang pagkapilipit at walang sariling lumaliwanag. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang patungkol sa religious title, Name of God. Baka maya ang title mo sa sarili mo pangalan na pala ng Panginoon yun. Ayan. Kaya ating magbasa sa Exodus chapter 15 verse 3. Exodus chapter 15 verse 3. Ang Panginoon isang mandidigma. Panginoon ang kanyang pangalan. Ayan, ang pangalan ng Ama ay Panginoon. Ayan. Panginoon ang kanyang pangalan. Lord. Lord is His name. Ayan. Yan ang pangalan ng Panginoon. Sa Kawikaan, Lord ang pangalan. Sa Proverbs, chapter 30 verse 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtapag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yan. Anong pangalan ba ng Ama? Yan. Kasi ang pangalan ng anak, Jesus. Yan. Si Jesus Christ. So, ano naman ang pangalan ng Ama? Yan. Dapat nating malaman yun, no? Kung anong pangalan ng Ama. Kasi alam na natin yung pangalan ng anak, eh. Ano naman ang pangalan ng Ama? Yan. Sa John 7:10 verse 11. Yan, may part 2 kasi ito, no? Kasi medyo mahaba-haba, eh. Yan. John 7:10 verse 11. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paruriyan sa iyo, Amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ayan. Yung pangalan ng Ama, Amang banal. Ayan. Banal ang pangalan ng Ama. Ayan. No? Holy ang kanyang pangalan. Kanina, binasa natin, Lord. Ngayon naman, ang pangalan niya, Holy. Ayan. Yun ang pangalan ng Ama. Ayan. Pero baka maya sabihin mo, may Ama naman sa laman. Ayan. Sa Hebreo chapter 12 verse 9. Bukod dito tayo na nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu? Yan. At tayo'y mabubuhay. Yan, iba ang Ama ng laman, iba naman ang Ama ng mga espiritu. Yan, ulitin ko, bukod dito tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman. Yan, iba yan. Upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Yan, may Ama ng laman, may Ama ng mga espiritu. Yan. Katulad kay Abraham, no? Si Father Abraham. Yan, sa Genesis. Yan, Salamante. Salamanto, kaya tinawag siyang Father. Pero kung sa spiritual, huwag kang patawag. Yan. Sa Genesis chapter 17,
verse 5. At hindi na tatawagin ng pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Yan, father of all nations. Yan, si Abraham. Yan. Yan. No, kaya pasalamat sa Panginoon, no, na ito. Kasi yung iba naman, inilagay nila sa kanilang mga lamisa, no, sila si Father Reverend, yan, kaya Reverend Pastor, kaya meron na Father Reverend, kung hindi ka magkamali, no, mga ganun-ganun ba, na mga title sa kanilang sarili. Kaya mabasa mo yan sa Luke 16:15. Yan. Ito ay part 2 na, no? Sa Luke 16:15. No, sila na nagsabi na sila si ano, ako si pastor, ako si Reverend Pastor. Halimbawa gano'n, no? Kaya mabasa mo yan sa Luke 16:15. Kung pwede ba ito? At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yan. Kayo ang nangag-aaring ganap. Yan, ang pagpakilala. No? Dapat, brother, ako si brother. Yan. Yan ang sinasabi sa Matthew 23:9. Yan, brotherhood. Ang sabi rito, sa 8, 23:8 muna. Datapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Yan, brotherhood. Yan, pag ako si brother, Brother Larry, example. 9, at huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Yan, iba kanina yun, iba yun, no? Sa laman, iba yun. Spiritual to eh. Yan, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatubagay, siya na nasa langit. Yan. Sa Hebrew 12:9. Yan. Spiritual yun, kaya huwag kang patawag na ikaw si Father. Father! Yan, basta yung English. Sa Matthew 23:9. Kaya Matthew 23:9. Sa 8, but be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. Yan, magkakapatid lang. Kaya ako si brother. 9, and call no man your father upon the earth. Huwag kang patawag na father. Yan si father. Yan, father, pastor, reverend. Yan. And call no man, huwag mong tawagin ama ang sinuman sa lupa. For one is your Father which is in heaven. Yan. Kasi lahat tayo magkakapatid, brotherhood. Pag nagpakilala ka, ikaw si brother. Yan. Kaya kung nagpakilala ka, ikaw si reverend, yun na yan, reverend na yan siya. Yan. Kaya pangalan ng Diyos yun. Holy and reverend. No, kanina binasa natin ng reverend, no? Ang holy doon sa 17:11 ng 1. Kaya pangalan ng Panginoon 'yon, no? Kaya may ng konti, no? Basahin natin lahat ng pangalan ng Panginoon maya, no? Sa Psalm basahin sa English. Sa Psalm 111 verse 111 verse 9. He sent redemption
unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Pangalan ng Diyos yun? Pangalan ng Diyos yun. Yan. Anong pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Anak? Yan, ha? Anong pangalan niya? Sinabi ni Jesus kanina sa John 17:11, Amang Banal, Holy Father. Sa Exodus 15:3, Lord is his name. Yun ang pangalan ng Ama. No? Lord, Holy, Reverend. Yan. Yun ang pangalan. Kasi ang anak niya si Jesus yun eh. Jesus Christ. Yun, sa Psalm 11, 111 verse 9. Basa na ito ulit. Kung anong pangalan ng Panginoon. Eh, pag kinabit mo yun sa pangalan mo na tao ka, yan. No? Huwag kang makipantay sa Diyos. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Pangalan ng Panginoon yun. No? Pangalan ng Amang Diyos. Ang holy and reverend is his name. Yun ang pangalan niya eh. Yan. Kaya, huwag kang magpatawag na kay reverend, no? Pangalan ng Diyos yun. Huwag mo ikabit sa pangalan mo yun na tao ka, no? Kaya sa Acts 11:26, hindi naman sila ito nagpatawag na sila yung mga Kristiyano eh. Tinawag sila, no? Tinawag sila ng mga unang Kristiyano sa Antioquia. Kaya hindi sila nagpatawag na, uy, kami mga Kristiyano kami mga born again kami, halimbawa gano'n, no? Kaya hindi pwede gano'n, no? Kaya sa Acts 11:26, and when he had found him, ito basahin natin sa Tagalog na lang para mas 11, Acts 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanilang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, kasi hinahanap dito ni Saulo si... Sandali. Hinahanap ni Bernabe, at dumating sa atin dito, at dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tainga ng iglesia na nasa Jerusalem. At kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia. At nang siya'y dumating, at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanilang inaralan ang lahat na nasa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Sapagat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng panampalataya. At maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. Yan, hinahanap ni Bernabe si Saulo sa 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, nang makita ni Bernabe si Saulo, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. No? Pinasimulang tawagin, hindi naman sila nagpatawag. Eh. No? Tinawag sila ng mga tao dahil sa kanilang turo, no, na sila'y mga Kristiyano. Ang sabi dito, at nangyari na sa buong isang taon, sila nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Yan. Tinawag sila. Hindi naman nila sinabi na mga Kristiyano kami, mga born again kami. Nakilala sila ng mga tao dahil sa kanilang turo. Ayun. Ha? Kaya pag nagpakilala, yan, parang maalanganin ka na dyan, no? Kaya kahit si Kristo nga no? Sabi rin sa kanya, ikaw ba ang Kristo? Yun. Hindi sila sabi ni Kristo na, ako ang Kristo. Hindi. Yan. Pinipilit ka siya rito Sa Matthew chapter 26, verse 59 to 64. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin
ay nagsisihanap ng patutuong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila nangasumpungan, bagaman maraming nagsiharap na mga saksing bulaan, ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa. At nang nagsabi, sinabi ng taong ito, maigigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa 3 araw. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanila, wala kang isasagot na anuman? Ano itong sinasaksiyan ng mga ito laban sa iyo? Na tapat hindi umimik si Jesus. At sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga lapaap ng langit. Yan, hindi sinabi ni Kristo na ako si Kristo. Yan, hindi. Kaya hindi yan nagpakilala no? Nakikilala, hindi nagpapakilala. Yan. Kaya salamat sa Panginoon, no? Na ang pangalan ng Panginoon, kaya huwag kang makigaya sa pangalan ng Panginoon. No? Huwag mo ikabit sa pangalan yan. No? Lord, ano pang pangalan niya? Holy and reverend is His name. Yan. Kaya huwag kang patawag na Father. Yan. Dahil isa lang ang Ama na nasa langit. Spiritual yun. Yan. Lumapasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 9. Kaya huwag kang patawag na Father. Huwag ka rin patawag na Reverend. Kasi pangalan ng Diyos yun sa Psalm 111 verse 9. So salamat sa Panginoon. At tayo pa nakatapos na naman sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Thank you so much. Thank you, Lord. Yes, salamat sa Panginoon. Tayo pa nakatapos naman sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Good church of Jesus Christ, the Lord and Savior, Savior. God bless everyone. God bless our Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.